Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sinundan niya ng tingin si Violet habang papalapit ito sa malaking kama at nakatalikod sa kanya. Pinasadahan niya ng tingin ng asawa mula ulo hanggang paa. She's very alluring. Minsan na niyang hinipo ang katawan na iyon at minsan na niyang nalamas ang maumbok na pang-upo nito at muntikan na niyang makuha ang pagkababae nito noong nasa hasyenda sila. Iniisip niya kung paano kung naipasok na niya ang kanyang pagkalalaki sa pagkababae nito. Naglulumikot na naman ang makamundong pagnanasa sa kanyang utak. Ngayong gabi lang ito, Greg. Ngayong gabi lang. Tayong magkakasama sa iisang silid dahil nandito ang tiyahin mo at si Atty. Vasquez. Simula bukas at sa susunod pa mga araw ay matutulog na tayo sa magkaibang silid. Gaya na napagkasunduan. Wika ng kanyang asawa. Nagpagting naman ang tainga niya sa narinig. What he feels right now is rejection at tila ba tinamaan ang pagkalalaki niya. Napatiimbagang naman siya. Agad niya itong nilapitan at hinawakan sa braso, sabay hila palapit sa kanyang katawan at binuhat ito. Greg, ano ba? Singhal nito sa kanya. Binuhat niya ito papunta sa malapad na kama at dinaganan. Sabay hawak ng dalawang pulsuhan ng asawa pataas sa uluhan nito. Why, sweetheart? Wala ba akong epekto sa'yo? Tanong niya sa asawa habang tinititigan niya ito sa mukha nito at higit sa lahat sa mga labi nito. Greg, ano ba? Nanlaki ang mga mata at di matuloy ang sasabihin dahil sinakop na ng tuluyan ng asawa ang kanyang mga labi. Naramdaman na lang niya ang mainit na palad ng asawa sa kanyang hita, pataas sa gitnang bahagi nito. At sa kanyang pagkababae, dumadama, pumipisil, habang walang tigil ito sa paghalik sa kanyang labi. Tinulak niya ng buong lakas ang asawa na ngayon ay nakadagan sa kanya, ngunit hindi ito natinag, kasabay ng pagwasiwas niya ng kanyang mga paa upang sana patigilin ito sa pagkapa at paghima sa kanyang pagkababae. Ngunit ano ang magagawa ng kanyang lakas sa isang Greg Velasco? Mariin siyang hinalikan nito. Marubdob ang bawat galaw ng mga labi nito. She punched him in the back. Damn you, Greg. Damn you, please stop it. Aniya nang kumalas ang labi ng asawa sa paghalik sa kanya. Ngunit tila ito isang bingi. Naglakbay ang halik nito sa kanyang leeg, pababa sa kanyang balikat, dumidila, naninipsip, kumakagat. Unti-unting kumakawala ang mga luha sa kanyang mga mata. She felt weak and drained. Kahit ano pa ang pagpupumiglas at suntok ang kanyang ginagawa sa asawa ay hindi umi-epekto iyon. She started to close her eyes and let him do what she wanted. Naglakbay ang labi ng asawa patungo sa kanyang dibdib. She heard the sounds of stripping. Pinunit nito ang kanyang suot na tube dress at basta na lamang itinapon sa kung saan, kasunod ng pagtanggal nito ng kanyang silicone bra pad. Napasinghap siya na maramdaman ang pagmasahe ng isang palad nito sa kanyang kaliwang dibdib, habang hawak-hawak naman ng isang palad nito ang puno ng isa niyang dibdib. Nilalaro ng kanyang dila sabay subo at sipsip. Basang-basa na ang dalawang tuktok ng kanyang dibdib dahil sa salitang pagsipsip nito. The intensity and pressure she felt are too much for her to bear. Ang bawat haplos ng palad ng asawa at paglapat ng labi nito sa kanyang katawan ay naghahatid ng bulta-bultahing kuryente sa kanyang buong sistema. She is lying kung sasabihin niyang hindi niya nagustuhan ang ginagawa ng asawa. Nasasarapan siya sa kakaibang init na dumadaloy sa kanyang buong sistema. Nakakaliyo, nakakabaliw. Ngunit pinipigilan niya ang mga ungol na gustong kumawala sa kanyang bibig. Napahawak siya sa bedsheet at nilakumos iyon ng kanyang palad.
kasabay ng pag-arko ng kanyang katawan at paa, habang umaagos ang luha sa mga mata, kasabay ng pag-awang ng kanyang mga labi. She loves him, and if this make him happy, she is willing to be his prey. Nasasaktan siya at namumuhi sa kanyang sarili dahil tuluyan na siyang nagpaalipin sa tawag ng pagmamahal niya sa lalaking ito. Sa lalaking minahal na niya sa loob ng 15 taon. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang tuluyan nitong pagtanggal sa kanyang kahuli-hulihang saplot sa katawan. Ganun din ang damit ng asawa. He is now half naked. Napapaawang pa lamang ang kanyang mga labi nang makita ang matipuno nitong dibdib, ang maliit na umbok nito, and the perfect V-line muscle na mas lalong nagpapainit sa kanyang nararamdaman. She wanted to touch him and feel him, but she restrained herself. Bumaba nang bumaba ang halik ng asawa sa kanyang puson, pababa sa kanyang pagkababae. Greg parted her legs. Anong gagawin niya? Hahalikan niya ba ang parting iyon? Agad siyang napabangon at akmang pipigilan ng asawa, ngunit itinulak lang siya nito pabalik at muling nahiga. Pilit niyang iniipit ang dalawang hita, ngunit pilit din iyong ibinubuka ni Greg. Greg started to kiss her down there. His tongue make a circular motion on her clit, his sack and lick its. Greg, di na niya napigilan ang ungol na kumakawala sa labi. Humahagod ang dila ng asawa sa kanyang pagkababae, taas-baba at biglang sisip-sip. Muli siyang napaungol sabay kagat ng ibabang labi niya. Pakiramdam niya ay nanunuyo na ang kanyang lalamunan, panay na ang lunok niya. Her body trembled. May kung anong kakaibang kilabot na masarap na namumuo sa kanyang puson. Mas lalong ginanahan ang kanyang asawa sa ginagawa nito sa kanyang pagkababae dahil sa ungol na kumakawala sa kanyang labi. Pinatigas ng asawa ang dila nito at unti-unting pinasok sa malit na butas ng kanyang bukana. Naglabas-masok ito doon. Pabaling-baling ang katawan niya sa higaan. Kasabay ng pagsambunot niya sa buk ng asawa ay ang pagkapit ng isang kamay niya sa headboard ng kama. Desperado na ang kanyang katawan. May kung anong nakakakilabot at masarap siyang gustong abutin. Gusto na niyang sumabog. Dahil sa kadesperadahan ay maabot iyon ay nadiin niya ang ulo ng asawa sa kanyang pagkababae. Naging hudyat iyon sa asawa upang mas idiin at bilisan ang paghagod ng kanyang pagkababae. Naglakbay muli ang palad nito sa kanyang dibdib at nilamas iyon. Pabilis ng pabilis ang ginawang paglabas-masok ng dila ng asawa sa kanyang pagkababae. 1, 2, 3 labas-masok ng dila ng asawa at diin sa kanyang kutil ay tuluyan siyang sumabog. Kasabay ng panginginig ng kanyang katawan, her first ever orgasm. Para siyang dinala sa alapaap at abot kamay ang mga bituin dahil sa sarap na nararamdaman sa kanyang kaibuturan. Naramdaman niya ang likidong kumakawala sa kanyang kaibuturan. Sinimot lahat ng asawa ang likido na kanyang inilabas at walang natira. Muli siyang dinagana ng asawa sabay ang kinuli ng kanyang mga labi. This time he kissed her gently and passionately. Napapikit siya kasabay ng paglandas muli ng kanyang mga luha. This is for all now, dear sweetheart. You don't have any idea how much I wanted this. Kung gaano ako nagpipigil. He planted kisses on her cheek and forehead. But I can't force you. I want you to give yourself to me wholeheartedly. Tinaas nito ang palad sabay pahid sa kanyang mga luha. Umalis ang kanyang asawa mula sa pagkakadagan sa kanya sabay kumot sa kanyang hubad na katawan. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Anito sabay halik sa kanyang noo at lumabas sa silid. Marahan siya napapikit at kinagat ang ibabang labi at kinastigo ang sarili dahil sa pagpapaubaya. Nakita ni Greg ang lahat-lahat sa kanya. Hinalikan na nito ang buong katawan niya, pati na ang pagkababae niya. She even moaned in orgasm at niyakapan nito ang kahubdan niya. Ano na, Violet? Ano pa ang susunod na tagpo? Paano niya pipigilan ang asawa gayong sa isang haplos at halik nito ay nadadarang na at umiinit na ang buong sistema niya? She was stunned and wondered about Greg's behavior. Nakikita niya sa mga mata nito ang matinding pagnanasa, ngunit sa halip mas pinili nitong magpigil.
Tila nakahinga siya na maluwag dahil hindi siya nito tuluyang inangkin at hindi tuluyang nawala sa kanya ng buo ang pagkababae niya. Bigla ang pag-init ng kanyang mukha nang maalala ang kahubdan niya sa ilalim ng comforter. Muli niyang naalala kung paano niya naabot ang kauna-unahang organismo niya. It was incredibly amazing. Walang kapantay na sarap. Nababaliw na siya. Nanliliit siya sa kanyang sarili. Tumagilid siya at bumakluktot sabay takip sa kahubad na kanyang katawan. Ninanamnam niya ang pagpatak ng maligamgam na tubig mula sa shower. Itinuko nito ang 2 palad sa tiled wall at yumuko ito habang panay ang patak ng tubig sa kanyang likuran. Para na niyang naririnig ang ungol ng asawa na tila musika sa kanyang pandinig. How he wished he entered inside of her. Matinding pagpipigil ang kanyang ginawa kanina. Ang matinding init sa katawan ay hindi humuhupa dahil ang panginginig ng katawan ng asawa ay pabalik-balik sa kanyang gunita. Hindi siya ito. Siya ay nawala. Mismo siya sa sarili niya ay tila natatakot sa kahinatnan ng pagsasama nila ni Violet. Greg felt too much confusion. Natatanong niya sa sarili kung ano ba talaga itong nararamdaman niya para kay Violet. Is he lasting over her? Dahil sa tuwing nakikita niya ito ay wala siyang ibang nasa isip, kundi ang kinin at hagkan si Violet. Nandoon na siya sa punto na pwede na niya na itong angkinin ng tuluyan. Pero bakit? Bakit hindi niya magawa? Mas nangingibabaw sa isip at puso niya ang takot. Takot na baka masaktan niya ito, na baka isipin ng asawa na pinagsasamantala niya ang kahinaan nito. He wants to treasure her, he wanted to protect her. Gusto niyang mahalin siya nito at ipagkaloob nito mismo ng buong puso ang sarili sa kanya. Hindi dahil sa napipilitan ito, kundi dahil mahal siya nito. Napasambunot siya sa kanyang buhok. Ano ba itong iniisip niya? Nababaliw na ba ako? Napamura siya sa kanyang sarili. In love na ba ako sa kanya? Biglang tanong niya sa kanyang sarili. Hindi. Hindi maaari. Hindi pwede. Bariing bigkas niya na biglang kumawala sa kanyang mga labi. Mag-isa siya sa loob ng kanyang dating silid hanggang kinakausap ang kanyang sarili. Paano kung mahal na nga ba niya ito? 1 taon lang, Violet. Pagkatapos noon ipapaanal natin ang kasal kapag nailipat na sa akin ang mga ari-arian na dapat ay sa akin. Our marriage is purely business, nothing more, nothing less. Parang isang sampal na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga katagang sinabi niya kay Violet noong unang araw niya. Itong niyayang magpakasal sa kanya. Tila iyon isang bala ng baril na nag-backfire sa kanya at tumama sa puso niya. Ramdam niya ang sakit sa dibdib niya. He grabbed his shirt at sinuot iyon at ibinagsak ang sarili sa kanyang malambot na higaan. Bigla niyang naalala ang kanyang asawa na iniwan sa kanilang silid. Tulog na kaya siya? Iniisip din kaya siya nito? Violet, Violet. Mariin siyang nakapikit habang naglalaro sa kanyang isip ang mukha ng kanyang asawa. How we wish na sana kayakap niya ito ngayon. Malanghap ang bawat hininga nito. Maramdaman ang init ng katawan ng asawa. Violet, Violet. Paulit-ulit na sigaw ng kanyang isip ang masakla pa ay pati ang puso niya ay nakikisabay sa pagsigaw sa pangalan ng kanyang asawa. Bigla siya napabangon at muling napasambunot ang mga daliri sa kanyang buhok. Palakad-lakad siya sa loob ng kanyang dating silid habang panay ang buntong hininga. Nasa ulo ang 2 palad habang nakatingala sa kisame at nagpakawala ng sunod-sunod na malalim na buntong hininga. God, what is happening to me? I'm getting insane. He closed his eyes again and took a deep breath. Pagbukas niya ng mga mata, isang bulto ang sumalubong sa kanya. Agad ang pagsikdo ng kanyang dibdib. Isang tao lang naman ang may kakayahan na baguhin ang ritmo ng kanyang puso. Si Violet. Sigaw ng isip ni Greg. Ano, Greg? Dito ka matutulog? Hindi mo ba naisip na baka biglang may pumasok dito at makita kang dito natutulog? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Sunod-sunod na sabi nito habang nakapamaywang na nakatitig sa kanya.
Ngunit sa halip na sumagot ay nilapitan niya ito at niyakap na mahigpit. Tulog na tayo, aniya sa mahinang boses, sabay amoy sabog ng asawa at halik sa noo nito. God, his wife is sent is so addicting. Nakapikit pa ang kanyang mga mata habang sinasamyo ang natural na amoy ng asawa na humahalo sa amoy ng sabon at shampoo na gamit nito. Marahan siyang itinulak sa dibdib. Alam mo ikaw, wala na akong tiwala dyan sa payakap-yakap mo. Dyan sa pahalik-halik mo sa noo, kasi biglang iba ang kahantungan eh. Duro nito sa kanya. Kitang-kita niya mula sa dim light ng hatid na ilaw ng lampshade ang pagkailang sa mukha nito. Halika na, inaantok na ako, maaga pa tayo bukas. Anito sa kanya na makitang hindi siya umiimik at nanatiling nakatayo habang nakatitig dito. Bigla siya nitong hinila sa palapulsuhan palabas ng kanyang silid. Wala siyang nagawa kundi ang magpatianod sa asawa at sumunod dito. Hanggang nakatingin sa palad nitong humihila sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ito mismo ang humawak sa kanya. Simpleng hawak lang ng asawa ngunit iba yung tuwa naman ang nararamdaman ng puso niya. I am in love with her. If so, I'm fucked up. I'm dumb. Ilang sandali lang ay nasa loob na sila ng kanilang silid. Naunang humiga ang asawa sa malapad na kama sabay talukbong ng comforter sa katawan nito. Mahiga ka kung saan mo gusto. Basta dito ka lang sa loob ng silid na ito. Nang di tayo mabuko, okay? Ani ng asawa sa kanya. Nasa pinakagilid na ito ng kaliwang bahagi ng kama. Nakatayo lang siya sa kanang bahagi ng kama at matamang nakatitig sa likod ng nakahigang asawa. Hindi niya inaakala na pagkatapos ng ginawa niya dito kanina ay magkakalakas loob pa itong patulugin siya kasama nito sa iisang silid. Hindi ka talaga nag-iisa, Violet. Mas lalo mo ako nilagay sa alanganin. Piping usal ng isip niya. Marahan siyang umupo sa kama at inayos ang unan sa kahumiga at humarap sa nakatalikod na asawa. Ilang minuto ang nakalipas ay narinig niya ang malalim na hininga nito. Hudyat iyon na nakatulog na ang kanyang asawa. Paano itong nakakatulog na mahimbing? Knowing that I'm with her, this is unfair. Nagpupuyos ang kanyang kalooban. His wife is there but it felt so far. Umayo siya naghiga at tumihaya hanggang sa nahagip ng kanyang paningin ang relong nakasabit sa dingding. Napamura na naman siya. It's midnight, but yet I'm still wide awake. Muli niyang tiningnan ang nakatalikod na asawa. Bigla itong humarap sa kanya ngunit nanatiling tulog. Bahagya pang nakaawang ang mga labi nito at nakaunan sa isang braso nito. Marahan siyang umisod paharap dito at marahan ding inangat ang ulo ng asawa. Habang hinay-hinay niyang isinuksok ang isang braso sa ilalim ng leeg nito. But to his surprise, bigla itong mas dinikit ang sarili sa kanya. Kasabay ng pagyakap nito sa kanyang baywang at pagsiksik ng ulo sa kanyang malapad na dibdib at mas lalo siyang nabigla nang idinantay nito ang isang paa sa kanyang baywang. Oh my God! Tanging usal niya. He started to curse his wife's hair and kiss her on her forehead and insert his teeth in the middle of his wife's teeth. Mas lalong hinapit niya ang katawan ng asawa palapit sa kanya until their private part grind each other. He feels his shaft harden again. Oh buddy, please relax. Not now. Baka biglang magising si Commander. Kastigo niya sa kanyang sarili. Mariin siya napapikit at sinasamyo ang mabangong amoy ng buhok ng asawa. Kasabay na masarap na pakiramdam ng pagtama ng mainit na hininga nito sa kanyang dibdib. It feels so damn good. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago tuluyang nagapi ng antok ang kanyang diwa. Kinaumagahan naramdaman ni Violet ang isang mabigat na bagay na tila nakadagan sa pagitan ng kanyang mga hita. Sabayan pa ng isang mainit na hininga na tumatama sa kanyang noo. Nanlaki ang mga mata niya na nakatitig sa dibdib ng asawa. Gusto niyang bumangon at bulyawan ito. But she suddenly realized na nakayakap din pala siya sa baywang nito habang nakaunan sa braso nito. Bigla siya parang naduwag at mas pinili na lang manatili ang sarili sa ganoong sitwasyon. Sa takot na baka sa paggalaw niya ay biglang magising ang asawa.
Ang pakiramdam na tila nagkahabulan ang libo-libong kabayo sa loob ng dibdib niya. Kasabay na nagliliparang kulisap sa loob ng kanyang sikmura. Tila siya hihimatayin. Pinili niya uling ipikit ang mga mata at namnamin ang kakaibang init na nagmumula sa katawan ng asawa. Kahit ngayon lang, Violet, aniya sa kanyang sarili. Maya-maya lang ay naramdaman niya ang marahang paghaplos ng asawa sa kanyang pisngi, kasabay ng pagtabing nito sa buhok na nakatabing sa kanyang mukha. Greg, ano ba tong ginagawa mo? Nalilitong tanong niya sa isip. Mas lalong nagkuhurumentado ang puso niya nang halikan siya nito sa kanyang labi. Marahang dampi lang iyon, ngunit tila bulta-bultahing kuryente ang hatid nun sa kanyang buong sistema. Greg, piping usal ng kanyang isipan. Good morning, sweetheart. Wika ni Greg sa kanya. God, his husky morning voice. Tila iyon isang musika sa kanyang pandinig. His morning breath. Bakit kay bango pa rin? Natutokso na siyang buksan ang mga mata at tanungin ito kung bakit ito ginagawa sa kanya. Nagugulo na ang isipan niya. Dahan-dahang inangat ng asawa ang kanyang ulo. Ingat na ingat itong hindi siya magising at tinanggal ang braso na nagsisilbing unan niya. Naramdaman din niya ang pag-angat nito sa isa niyang binti at hinugot mula doon ang binti na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Greg is so gentle. She feels it and make her heart beat crazily. Ngunit ang katanungan sa isip kung bakit niya ito ginagawa. Bakit, Greg? Bakit? Gusto niyang isipin na may gusto na sa kanya ang asawa. Pero natatakot siyang umasa. Naramdaman na lang niya ang paglandas ng mainit na likido sa kanyang pisngi habang nakapikit.